Ang bida ng kwentong ito ay si Kyle, at nang magising siya sa isang hindi pamilyar na silid, agad niyang hinawakan ang braso ng kasambahay para alamin kung ano ang nangyayari. Ikinagulat niya ang kanyang paligid at tinanong kung sino ang babae at bakit ito nasa kanyang kwarto. Takot na sinabi ng batang kasambahay ang kanyang pangalan, at pinaalalahanan siyang minsan na niya itong iniligtas. Humingi rin siya ng paumanhin dahil pumasok siya sa kwarto nang hindi nagpapalam, hindi niya raw alam na natutulog pa si Kyle. Ngunit lalo lamang hinigpitan ni Kyle ang pagkakahawak sa kamay ng dalaga habang inuulit ang pangalan nito na may kalituhan, dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Mukhang nasobrahan siya sa reaksyon, kaya bigla siyang natauhan at binitiwan ang kamay ng dalaga. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang biglaang pagsabog ng galit, at sa kabutihang palad, maayos pa rin ito kahit masakit ang kamay. Litong-lito si Kyle pagkagising, at nanginginig niyang sinulyapan ang magulong silid. Ano ba talaga ang nangyayari? At bakit may batang nakasuot ng kasuotan ng kasambahay? Napansin niya ang gamot at pagkain sa ibabaw ng mesa, at tinanong niya ito. Kinumpirma ni Ursil na iyon ay ang kanyang gamot at pagkain para sa araw na iyon. Gayunpaman, lumamig na ang kanyang lugaw, kaya kailangan pa itong initin at ibalik sa kanya. Pagkasabi nito, umalis ang dalaga, at lalo lamang nalito si Kyle sa lahat ng nangyayari. Sinabi ba niya na iyon ang kanyang gamot? At anong nangyari sa kanyang katawan? Maingat siyang bumaba mula sa kama at lumapit sa pinakamalapit na salamin para silipin ang sarili sa unang pagkakataon. Ang mukha sa salamin ay mukha ng isang karakter sa video game, hindi niya sariling mukha. Ang katawan ni Kyle Keltarian ay hindi kanya. Magulo niyang hinaplos ang kanyang buhok habang nakatitig sa salamin. Si Lee Hyun-woo, isang kilalang game streamer mula sa ibang mundo, ay somehow napunta sa loob ng katawan ng isang karakter mula sa larong madalas niyang laruin, Fantasy Defense. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang nagising siya sa ibang mundo. Ang karakter na si Kyle Keltarian ay isang NPC sa paborito niyang laro. Siya ang bunsong anak ng Keltarian Marquis family, isang pamilya na kilala sa kanilang kakayahan sa espada. Bilang isa sa mga karakter mula sa pamilyang Keltarian, bahagi siya ng maraming pangyayari sa early game. Sa tuwing nakikipag-ugnayan siya sa bida ng laro, lagi siyang natatalo, at kadalasan, isang suntok lang mula sa isang minion level na halimaw na pinatawag ng kalaban ay sapat na para pabagsakin siya. Sa madaling sabi, hindi man lang siya bahagi ng main cast ng mga NPC. Isa lamang siyang extra. Isang ganoong karakter ang pinasukan ni Lee Hyun-woo. Nagpasya siyang subukan kung nananaginip ba siya, kaya kinurot niya ang kanyang pisngi. Ang agad na sakit at pulang bukol sa kanyang mukha ang nagpapatunay, hindi ito panaginip. Totoo ang lahat ng ito. Ngayon na sigurado na siyang ito ay realidad at hindi isang bangungot, patuloy siyang tumitig sa salamin ng may pagkabigo. Paano ito nangyari sa kanya? Si Lee Hyun-woo, na dating number 1 player sa world rankings ng Fantasy Defense, ay naging isang walang kwenta at insignifikanteng karakter. Ang Fantasy Defense ay isang virtual reality game na magiging global hit pagsapit ng 2030. Dahil sa napakahirap nitong mga level, wala pang nakakatalo rito kahit lumipas na ang 10 taon mula nang ito'y inilabas. Bukod pa rito, sobrang nakakaadik ang laro, kaya patuloy ang pagtaas ng kasikatan nito. Sa laro, may mga score na ibinibigay batay sa estilo ng gameplay at pagtapos ng mga quest, na nakabase sa global ranking scale. Malaki ang itataas ng score kapag natapos ang rare quests o nakuha ang rare items. At ang taong nanguna sa lahat ng iyon, matapos maglaan ng 10 taon ng kanyang buhay sa laro, ay si Lee Hyun-woo, ang pinakasikat na streamer ng laro. Alam niya ang mga bihirang magic circle at legendary combination formulas na hindi alam ng iba. Isa siyang buhay na diksyonaryo ng laro, at taglay niya ang napakataas na scores na imposibleng mapantayan ng iba. At para sa isang taong kasing galing niya, na mapunta sa isang mahina at walang kwentang karakter, isang malupit na kapalaran ito. Ito ay isang laro kung saan kahit ang bida na may pambihirang talento ay hirap tapusin ang mga high-level stages, paano pa kaya siya? Higit pa roon, dahil ilang beses na niyang nilaro ang game na ito, kabisado na niya ang kapalaran ni Kyle Keltarian. Ang pinakahuling layunin ng Fantasy Defense ay pigilan ang mga puwersa ng kadiliman. Ang siyang tumawag sa mga puwersang iyon ay si Adolf Fix.
Ang ikalawang anak ng Celt-Arian Marquis family ay naglalayong maging pinuno ng pamilya Celt-Arian. Umaasa siyang magagamit ang madidilim na kapangyarihan upang pasimulan ang isang rebelde. Sa huli, tuluyang bumagsak ang buong lupain ng Celt-Arian at naging base ng mga puwersa ng kadiliman, na matagal nang nagbabalak sakupin ang teritoryo ng tao. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Kyle Celt-Arian, na ganap na walang kapangyarihan, ay walang awang pinatay ng mga parehong puwersa. Marahil kung aalis na lang siya sa lupain bago pa man magsimula ang rebelyon, baka sapat na iyon upang manatili siyang buhay. Ngunit pansamantalang solusyon lamang iyon, ang totoong problema ay nasa ibang bahagi. Ang bagong katawang marangal na tinatahanan niya ay may sakit na tinatawag na Hermamam. Isa itong sakit na nagbabara sa mga daanan ng mana sa loob ng katawan. Sa mundong ito, ang mana ang pinagkukunan ng aura at magic, na parehong mahalaga sa kaligtasan. Ang mana ay kasing halaga ng dugo sa katawan. Kapag tinamaan ng Hermamam, ang mga daanan ng mana ay nababarahan, na nangangahulugang hindi nakakapasok ang nutrisyon na kailangan para sa kaligtasan at paglaki. Kadalasan, ang mga tinamaan ng sakit na ito ay namamatay bago sumapit sa edad na 20. Ang tanging lunas sa Hermamam ay sumipsip ng mana mula sa natural na kapaligiran upang malabanan ang sakit. Subalit, dahil barado ang mga daanan, hindi rin sila makakatanggap ng mana. Kaya't ang Hermamam ay halos kapantay ng terminal illness. Si Kyle Celt-Arian ay na-diagnose na may ganitong sakit noong siya'y bata pa, at mula noon ay nabalot na siya ng kawalan ng pag-asa. Ang takot sa kamatayan, ang pagkabalisa, at ang matinding panghihinayang sa maikling panahong nalalabi sa kanya ay lumulukob sa kanya na parang anino. Dahil dito, naging baluktot ang kanyang personalidad. Hindi niya namalayang naging kahihiyan siya ng kanilang pamilya, kaya iniutos ng kanyang ama na manatili siya sa kanyang kwarto upang magnilay. Patuloy siyang nagngingit-ngit sa galit sa ideya na pinagtatawanan siya ng kanyang pamilya, at inaakalang siya ay madaling manipulahin. Ang kanyang galit sa mundo at sa lahat ng narito ay patuloy na lumalim, hanggang sa siya ay mamatay. Sa madaling sabi, wala na talagang pag-asa ang karakter na ito. Kahit pa isa siyang terminally ill na pasyente, ang masamang ugali niya ang pangunahing dahilan kung bakit sumuko ang mga tao sa kanya. Buod ng sitwasyon, ang ating bida ay napasok ang katawan ng isang ganap na walang pag-asang karakter, walang talento, walang kakayahan sa espada o mahika, wala ng pag-asang mabuhay, may masamang ugali, may masamang reputasyon, at pinatatago sa kanyang kwarto ng pinuno ng pamilya. Para itong maglaro ng RPG sa Nightmare Mode mula umpisa. Simula pa lang, talo na. Kahit manatili siya sa kanyang kwarto o subukang tumakas, ang hindi maiiwasang wakas ay kamatayan. Paano siya mabubuhay sa mundong ito kung ganito ang stats niya? Hindi ba't karaniwan na may isa o dalawang cheat skill ang nakukuha ng mga taong nare-reincarnate? Mas mabuti sana kung meron man lang siyang status window o kahit anong kahalintulad. Habang iniisip niya kung paano siya nauwi sa ganitong sitwasyon, biglang lumitaw ang maningning na asul na mga orb sa paligid niya. Ilang sandali lang ang nakalipas, wala naman ito roon. Saan ito nanggaling? Maingat na inabot ng batang marangal ang isa sa mga orb. Sa oras na hinawakan niya ito, isang matinding liwanag ang lumabas mula sa kanyang kamay. Nang hamupa ang liwanag, lumitaw ang isang status window na may mahahalagang mensahe sa harap niya. Nagising siya, at dahil doon ay makakatanggap siya ng dalawang bagong talento, kabilang ang pagkakaroon ng status window at ang Mind's Eye ability, na automatikong maa-activate mula ngayon. Parang kusang lumitaw sa kanyang harapan ang status window, na ipinapakita ang kasalukuyang stats ng bago niyang katawan. Mayroon na siyang dalawang bagong talento na tinatawag na Mana Pathways at Mind's Eye. Ano kaya ang Mana Pathways? Bilang panimula, ang Mind's Eye ay nagbibigay ng kakayahang *** makita. Ang detalyadong espesipikasyon ng mga tao at kagamitan sa paligid mo, ngunit ang Mana Pathways ay isang ganap na bagong kakayahan na ngayon lamang niya narinig. Base sa pangalan, tila may kinalaman ito sa mahika, ngunit ang mga mahikang kakayahan ay karaniwang kabilang sa mana kompanyon na talento. Kahit na hindi pa niya ito nakikita kailanman, ang instinct niya bilang gamer ay nagsasabi na ang kakayahang ito ay mas mataas kumpara sa mana kompanyon, at posibleng isa itong top tier na talento.
Noong meron siyang mana companion, hindi niya kailanman nakita ang mga orb sa paligid gamit ang sarili niyang mga mata. Ito ay purong enerhiya ng mana mismo, at kung tama ang hinala niya, maaari niya itong maabsorb para sa sarili niya. Iniunat ng marangal na lalaki ang kanyang kamay at hinawakan ang isa sa mga purong bulan ng mana sa kanyang harapan. Sa oras na ginawa niya ito, naramdaman niya agad ang pagdaloy ng mana sa kanyang katawan. Dumaan ito sa kanyang braso ngunit bigla itong huminto. Mukhang ito ay isa sa mga sintomas ng sakit na Hermoman, ang baradong daanan ay humahadlang sa mana na tuluyang damaloy sa buong katawan niya. Konti na lang at mararamdaman na sana niya ang mana na dumadaloy sa kabuuan ng kanyang katawan, pero hindi siya magpapatalo. Sa pamamagitan ng matinding kagustuhan, pinilit niyang pagalawin ang mana sa kabila ng bara. Gamit ang utos ng kanyang kalooban, pinilit niyang pasukin ng mana ang bara at itulak ito papasok sa natitirang bahagi ng kanyang katawan. Ginawa niyang singtolas ng karayom ang mana, saka ito itinulak sa bara, dahan-dahang isinusulong hanggang sa wakas ay maramdaman niyang dumadaloy na ang mana sa katawan niya. Sa ngayon, hanggang siko pa lamang ang naaabot nito, ngunit kung magpapatuloy siyang mangalap ng mana at tutusukan ng bawat bara gaya ng ginawa niya ngayon, posibleng mapagtagumpayan niya rin ang Hermoman. Sa tulong nito, hindi siya mamamatay, at may pag-asa pa siya sa huli. Samantala, sa kusina, natapos na ni Ursel painitan ang lugaw ng kanyang amo. Kailangan niyang magmadaling ibalik ito bago pa lumamig muli. Habang inihahanda niyang dalhin ang pagkain paakyat, lumapit sa kanya ang isang grupo ng mga kasambahay para harangin siya. Sinabihan nila siya na huwag ibigay ang pagkain kay Kyle at hinarangan ang pinto ng kusina. Tiningnan sila ni Ursel nang may pagkalito habang ipinaliwanag ng mga kasambahay na bilang protesta sa mga ginawang kasalanan ni Lord Kyle laban sa kanila, nagkaisa sila at pansamantalang tumigil sa paglingkod sa kanya. Kapag nagutom daw si Kyle ng ilang araw, baka sakaling magbago ang isip at pag-uugali nito sa kanila. Kaya inutusan nila si Ursel na ibaba ang pagkain at sumunod sa kanilang desisyon. Ngunit si Ursel ay hindi naapektuhan sa protesta nila. Sinabi niyang bahala sila sa gusto nilang gawin habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang trabaho. Hindi nagustuhan ng mga kasambahay ang kanyang sagot. Isa sa kanila ang sumigaw sa galit at sinabing kahit papaano ay magkunwari man lang siyang mabait. Kasunod nito, sinampal niya ang tray ng pagkain mula sa mga kamay ni Ursel, dahilan upang mahulog ito sa sahig. Sinabi pa niya kung iniisip pa rin ba ng batang kasambahay na isa pa rin siyang marangal. Galing siya sa isang nawasak na pamilya at ibinenta bilang alipin, kaya paano niya nagagawang sumagot sa kanyang kapwa katulong. Hindi pinansin ni Ursel ang kanyang sigaw habang pinipigilan ng isa pang katulong ang galit na kasamahan. Wala siyang pakialam sa mga pinagsasasabi ng kanyang mga kasama at patuloy na nililinis ang natapong pagkain sa sahig. Lalong nagalit ang kasambahay at itinaas ang kamay upang sampilan ang batang nakaluhod habang nililinis ang gulo. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking may blondeng buhok. Natigil ang kamay ng galit na kasambahay sa ere. Nabigla ang lahat sa pagdating ni Ginoong Leonhard sa kusina, habang galit na galit nitong tinanong kung ano ang nangyayari roon. Tahimik lamang na nakatingin sa kanya ang dalawang kasambahay habang lumapit siya sa gulo sa sahig at nakita ang batang babae na pinilit linisin ang kalat. Napabuntong hininga siya nang matanto niyang ginugulo lamang ng dalawang ito ang batang katulong. Huli na ang pagkain para kay Lord Kyle, at kailangan niyang magmadaling maghanda ng panibago. Tumango si Ursel at umalis upang muling maghanda ng pagkain, habang nanatiling tahimik at nahihiyang nakatayo ang dalawang kasambahay. Pagkaalis ni Ursel, humarap si Leonhard sa kanila ng may galit, at malinaw na hindi siya natuwa sa kanyang nasaksihan. Patuloy na tinitingnan ni Kyle ang kanyang mga bagong kakayahan sa status menu. Kung gagamitin niya ang Mind's Eye at Mana Pathways ng sabay, maaaring mabago pa nito ang kapalaran ng angkan ng Marquis, isang pamilyang nakatakdang magdusa ng madugong pagbagsak. Ilang taon na rin siyang naglalaro ng larong ito, 10 taon na sa puntong ito, at taglay niya ang mataas na antas ng impormasyon at kakayahang makita ang hinaharap. Bukod pa rito, isinilang siyang may malaking kapangyarihan at yaman bilang isang maharlika. Sa lahat ng ito sa kanyang panig, posibleng ang mapigilan niya ang puwersa ng kadiliman sa pag-agaw ng kapangyarihan. Mukhang malalaking pangyayari ang nakatakdang dumating para sa kanya.
Pero una muna niyang kailangang mapagtagumpayan ang Hermamo, sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga daanan ng mana at pag-aaral ng mahika. Halimbawa, ang mana delay ay isang talento na nakatuon sa mahika. Sa kanyang bagong kakayahan sa mahika, mas makabubuting maging isang salamangkero kaysa maging isang kabalyero. Ang ikalawang bagay na kailangan niyang gawin ay pigilan ang pagbagsak ng pamilya ng Marquis. Dahil bahagi siya ng pamilyang ito, kung uunlad ang pamilya, uunlad din siya. Ang Marquis ng Celtrian ay magiging matibay na suporta, pagdating sa reputasyon, kakayahan, yaman, at lahat ng maaaring kailanganin niya. Dahil nasa labas ng kabisera ang teritoryo, hindi niya kailangang mag-alala sa mga nangyayari sa sentro ng kaharian. Panghuli, at pinakaimportante sa lahat, kailangan niyang magtipon ng mga may kakayahang kakampi para paghandaan ang malaking pag-atake ng kadiliman na inaasahan niyang magaganap sa malapit na hinaharap. Kung pipili siya ng isang potensyal na may talento at gawin itong kakampi, maaaring magbigay ito ng mas malaking kapangyarihan bilang kapalit. Sa ganitong paraan niya itatayo ang kanyang lakas. Ngunit una sa lahat, upang makahanap ng mga may talento, kailangan niyang magsimula sa mga taong malapit lang. Dahil siya ang Marquis ng Celtleon, kailangang magsimula siya kay Lionheart, na dating isang kapakipakinabang na tank NPC noong nilalaro pa niya ang laro. Habang iniisip pa niya ang susunod na hakbang, may narinig siyang boses ng babae mula sa pintuan. Si Ersi iyon, bumalik na may dalang pagkain na inihanda niya para kay Kyle. Nanlaki ang mga mata ni Kyle nang makita siya, at na-realize niyang ito ang batang pumasok sa kanyang silid kanina, bagamat hindi niya maalala ang pangalan nito. Tahimik na lumapit si Ersi sa kanyang mesa upang ihanda ang pagkain at gamot niya, habang pinipilit pa rin niyang maalala kung sino siya. Bigla na lang lumitaw ang status window na may eksaktong impormasyong kailangan niya. Ikinategorya siya bilang isang mababang ranggo na kaaway, at ipinakita nito ang detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang stats at mga talento. Ang kanyang mga katangian ay pagiging malamig at masipag, ngunit ang kanyang talento ang agad na pumukaw ng pansin ni Kyle. Mayroon siyang talentong tinatawag na The Spirit's Eternal Friend, ang pinakamataas na uri ng talento sa kategorya ng mahikang espiritual. Patuloy niya itong tinitingnan hanggang sa mapansin ng dalaga na nakatitig siya sa kanya. Nahihiya niyang sinabi kay Kyle na, "Kumain na po kayo," bago umatras upang bigyang daan siyang kumain. Tinitigan siya ni Kyle at napaisip kung bakit ang isang taong may talento upang maging henyo sa espiritual na mahika ay nagtatrabaho lamang bilang isang katulong. Ang kasagutan sa tanong na iyon ay nagsimula 1 taon na ang nakalipas, sa isang auction. Ipinagmamalaki ng auctioneer ang natatanging item para sa araw na iyon. Habang nakaupo si Kyle sa hanay ng mga manunood, ipinuwesto ng auctioneer ang spotlight sa isang batang babae na tahimik na nakatayo sa entablado. Si Ersil iyon, at ibinunyag na siya ay anak ni Baron Helm, na kamakailan lamang ay tinanggalan ng titulo. Dahil galing siya sa pamilyang maharlika, siya ay magalang at matalino. Malinaw na interesado sa kanya ang karamihan sa mga tagapakinig. Dahil dito, agad na nagsimula ang mga sigawan at tawaran sa kanyang presyo. Si Sir Lionheart, na nakaupo sa tabi ni Kyle, ay iminungkahing umalis na lamang sila sa auction dahil hindi nila dapat suportahan ang ganitong uri ng kalakaran. Ngunit tumayo si Kyle at agad nagbigay ng alok na 300 gold. Napakataas ng presyong ito kaya't napatigil ang auctioneer at napaltal sa kanyang narinig. Nagulat ang kabalyero sa tabi niya at agad siyang pinigilan sa pagbili ng alipin, ngunit pinatahimik siya ni Kyle sa isang salita, gagastusin niya ang pera niya ayon sa gusto niya. Sa isip niya, wala na ring saysay ang kanyang mga aksyon dahil hindi siya pinakikialaman ng sariling ama. Sa katahimikan ng buong silid matapos ang kanyang alok, lumapit siya sa dalagang nakatayo pa rin sa entablado. Walang emosyon sa mukha nito, at nakaposas pa ang mga kamay. Sinabi niya rito na simula ngayon, kanya na siya. Ngayong nabili na niya si Ersil, dinala niya ito palabas at tinanggalan ng posas. Sa pamamagitan nito, malaya na siya upang gawin ang anumang gusto niya. Pinalaya niya ito at sinabi na hindi na siya alipin, ngayon na binili niya ang kanyang kalayaan. Ang gastos sa edukasyon ay magiging isang napakabigat na pasanin para sa kanila. Ibig sabihin lamang nito na kailangan na niyang aksyonan ang sitwasyon. Sinabi niya kay Ersil na magsisimula na siyang matuto ng spirit summoning, at wala siyang pagpipilian.
Pag-aari siya ni Kyle, pagkatapos ng lahat. Napalunok si Ursil at umiwas ng tingin sa hiya habang isa pang notification window ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo, at tumaas ang kanyang affection sa 50%. Makalipas ang ilang araw, lumabas si Kyle mula sa kanyang silid at humarap kay Sir Leonhart. Nagkatitigan silang dalawa ng matindi bago nagsalita ang marangal na may puting buhok, humihiling sa kabalyero na siya'y papasukin. Agad tumanggi si Sir Leonhart, dahilan upang mas lalong minas si Kyle. Sobrang tagal na niyang nakakulong sa silid na iyon, at hindi siya papayag na mabulok na lang doon habang buhay. Matatag na sinabi ni Sir Leonhart na hindi siya maaaring umalis hanggat walang pahintulot ang kanyang ama, lalo na matapos ang nangyari, at ang huling mga sinabi ng Lord sa kanya. Sandaling natigilan si Kyle, at bumalik sa kanyang isip ang lahat ng alitan nila ng kanyang ama. Ang dahilan kung bakit ipinatupad ang house arrest ay dahil hindi na nila matiis ang kanyang palagiang gulo at problema. Ngunit habang tumatagal siya sa silid, lalo lamang nauubos ang oras na maaari sana niyang gamitin upang makuha ang mga mana particles na lumulutang sa mas malalalim na bahagi ng mansion. Simula nang madiskubre niyang maaari niyang mabuksan ang mga daanan ng mana gamit ang mga mana orbs na lumilitaw sa kanyang silid, araw-araw niyang iniipon ang mga particle na iyon. Bagamat hindi agad nabubuksan ang mga daanan ng mana, unti-unting napupuno ang kanyang katawan ng mana, gaya ng experience point sa isang laro, at dahan-daang lumalakas ang kanyang katawan. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang pagalingin ang sakit na hermamo. Upang makakuha pa ng mas maraming mana, kailangan niyang lumabas ng kanyang silid at makalabas upang mangolekta ng mana sa labas. Nangako ang batang marangal na hindi siya lalayo. Maglalakad lang siya sa kagubatan sa paligid upang mag-ehersisyo. Nagulat si Sir Leonhart sa salitang ehersisyo, hindi pa niya kailanman narinig ang ganoong kapaki-pakinabang na dahilan mula kay Kyle. Medyo nainas si Kyle dahil doon. Ngunit nagpatuloy si Sir Leonhart, sinasabing siya ay naatasang maging personal na kabalyero ng marangal sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon lang niya narinig na sinabi ni Kyle ang ganitong bagay. Doon napagtanto ni Kyle kung gaano siya naging pasaway noon. Wala siyang kredibilidad kahit kanino. Ngunit kahit ganoon, si Leonhart ay tila isang matibay na pader na hindi matitinag. Itinalaga siyang bantay ni Kyle, pero sa orihinal na laro, isa siyang tanyag na karakter na may pambihirang lakas sa parehong depensa at opensa. Napakahusay niya at may napakalaking potensyal, maaari pa siyang iangat sa ranggong kapitan. Gayunpaman, karamihan sa mga manlalaro noon ay ginamit lamang siya bilang tank sa kanilang mga party. Bukod pa rito, dahil sa kanyang mataas na loyalty at hindi matitinag na tiwala, isa siya sa pinakapopular na companion character sa orihinal na laro. Nagiging isang wandering knight siya matapos bumagsak ang angka ng Marquis, at doon siya maaaring may recruit sa pamamagitan ng mga event. Sa ngayon, dahil hindi pa nagaganap ang rebelyon ng pangalawang anak, nasa mansion pa rin siya ng Keltarian, nagsisilbi bilang personal knight ni Kyle. Isa itong malaking sayang para sa isang talentong tulad niya na ikinulong lang sa trabahong parang yaya. Ano bang ginagawa ng mga kabalyero ng Keltarian? Bakit nila siya inilagay sa isang lugar na tila walang patutunguhan? Hindi sinasadyang nabanggit ni Kyle ang huling bahagi ng malakas, at nasaktan si Leonhart sa kanyang narinig, sa pag-aakalang hindi siya nasisiyahan kay Leonhart bilang bantay. Sinubukang ipaliwanag ng batang lalaki na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, ngunit pinayuhan lamang siya ni Leonhart na sumunod sa utos ng kanilang lord, ang kanyang ama. Doon napagtanto ni Kyle na ang katapatan ng kabalyero ay hindi nakalaan sa kanya. Nakalaan iyon kay Lord Rempton Keltarian, ang kanyang ama. At natural lamang iyon. Sino ba ang gugustuhing sumama sa pasaway na bunsong anak? Hindi niya matanggap iyon. Ngunit para sa kanya, dito magsisimula ang susunod niyang plano sa pag-recruit ng mga talento, kay Sir Leonhart. Tinanong niya ang kabalyero kung maaari ba siyang tumulong na kumbansihin ang kanyang ama. Napansin ng lalaking blonde na may nagbago sa asal ni Kyle. Ang hindi niya alam, sa katotohanan ay nakuha na niya ang interes ng nakababatang lord, at ngayon ay determinado na ang bata na makuha ang kanyang katapatan. Pinilit pa ni Kyle at tinanong kung tutulong ba sa kanya ang kabalyero. Hindi pa rin kumbinsido si Leonhart. May kakaiba talaga sa bata, ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano ito. Tinanong niya si Kyle kung ano ang binabalak nito sa biglaang pagbabagong asal,
na nagpapakita kung gaano kababa ang tiwala niya sa dating pasaway. Matagal na kasing nakakulong si Kyle sa silid, at dahil doon ay nagbago na ang kanyang pananaw. Simula ngayon, napagpasyahan niyang gusto niyang mabuhay ng matagal. Nagulat si Leonhardt sa narinig, alam niya kung bakit hindi basta-basta maaaring mangyari iyon. Si Kyle, na may puting buhok, ay isang batang napilitang talikuran ang lahat dahil sa kanyang hindi magamot na sakit na hermimo. Ang isang tulad niya na nagsasabing gusto niyang mabuhay ng matagal, lalo na't malabo siyang umabot sa edad na 20, ay isang bagay na masakit marinig. Wala siyang talento sa mahika, wala rin siyang natatanging galing sa espada. At bilang bunso, wala rin siyang tsansang manahin ang angkan. Ngunit sa kabila nito, pinili pa rin ni Lord Rempton na manatili siya sa tabi ng bata. Minsan ay tinanong ng matandang noble si Leonhardt kung may sama ba ng loob siya sa desisyong iyon, na tila huminto sa pag-usad ng kanyang karera. Agad niyang sinagot na isang karangalang lampas sa salita ang mabigyan ng tungkuling protektahan ang isang direktang tagapagmana ng angkang Marquis sa ilalim ng orden ng mga kabalyerong Celt-Arian. Balak niyang tuparin ang tungkuling iyon ng tapat bilang isang lalaking puno ng katapatan. At dahil sa katapatang iyon kaya nais ni Lord Rempton na manatili siya sa tabi ni Kyle. Sa loob ng tahanan ng Marquis, walang ibang mapagkakatiwalaang magbantay sa bata, maliban kay Leonhardt na tapat at mapagkakatiwalaan. Sa gayon, ipinagkatiwala ng matandang lord sa kanya ang pangangalaga sa anak ng angkan. Balak ng kabalyero na sundin ang kautusang iyon hanggang kamatayan. Kahit papaulit-ulit na ngayon siyang kinukulit ng bata na payagan siyang lumabas at mag-ehersisyo, patuloy pa rin ang hiling nito. Minsan pa nga ay iminungkahi ni Kyle na sabihin na lang kay Lord na gusto lang niyang mag-ehersisyo. Mariing ibinaba ni Leonhardt ang kamay upang pigilan si Kyle sa paggalaw. Hindi niya kailangang lumabas upang mag-ehersisyo, lalo pat maaari naman niya itong gawin sa loob. Dahil wala nang ibang opsyon, nagpasya si Kyle na subukan ang mas agresibong diskarte. Binalaan niya si Leonhardt na lumayo sa daraanan niya at huwag siyang hayaang ulitin pa ang sarili. Kailangan lang naman niyang lumabas upang maghanap ng mga mana core upang maipagpatuloy ang pagbubukas ng kanyang mga daanan ng mana. Seryosong tinitigan ni Kyle si Leonhardt, at nakaramdam ang kabalyero ng kakaibang aura mula sa bata. Muli, naramdaman niya ang pakiramdam na may talagang nagbago kay Lord Kyle. Pero kahit ganoon, kailangan pa rin niyang panindigan ang kanyang tungkulin. Kahit patila nagbago na nga ang batang lord sa magdamag, humakbang si Leonhardt palapit at mas kumpiyansang tumayo sa harapan ng bata. Ang kautusan ng Marquis ay absolutong sinusunod, at saklaw rin nito ang batang lord. Gayunpaman, kung gusto talaga niyang lumabas, kailangan muna niyang lampasan si Leonhardt. Bigla, nakaramdam si Kyle ng matinding killing intent mula sa kabalyero. Hindi ito makatarungan, gumamit si Leonhardt ng killing intent laban sa isang bata na humihiling lang na makalabas. Kung isa siyang normal na 13 anyos, baka naiihi na siya sa takot at bumagsak sa sahig. Pero sa kabutihang palad, hindi siya isang ordinaryong 13 anyos. Ngumiti siya sa kabila ng nakakabigat na aura mula sa kabalyero, at kalmadong dumaan sa tabi nito at tinapik sa balikat. Nagulat si Leonhardt at napatigil sa kinatatayuan habang dumaan ang bata, na nangangahulugang kailangan niyang panindigan ang sinabi niyang salita. Lumabas sila sa tahimik at malamig na gabi. Ang unang napansin ni Kyle ay kung gaano kasariwa ang hangin. Matagal na mula nang huli siyang makalabas, kaya't sinamantala niya ang pagkakataon upang mag-unat at damhin ang hangin sa balat niya. Kahit malapit lang ang hardin mula sa bahay, nakaramdam siya ng kalayaan habang tinitingnan ang magandang kalangitan sa gabi. At higit sa lahat, nasabik siya sa dami ng mana particles na lumulutang sa paligid. Ngayon na may pagkakataon na siya, lulunukin niya silang lahat. Tumakbo ang batang lord sa paligid ng hardin, sinusubukang pulutin ang mas maraming mana core hanggat kaya niya. Pinagmamasdan siya ni Leonhardt, at sa pananaw ng isang kabalyero, para siyang batang naglalaro sa palaruan, at naalala niya na sa kabila ng lahat, bata pa rin si Lord Kyle. Hindi niya inakala na magiging masaya si Lord Kyle sa simpleng paglabas lang ng bahay. Ngunit ang mas nakakagulat, ang isang bata na kayang lampasan siya habang ginagamit niya ang kanyang killing intent ay dapat imposibleng mangyari, lalo na't hindi pa naman sinasanay ni Lord Kyle ang sarili sa mana o aura. Kaya hindi dapat niya kayang tiisin ang ganoong uri ng presyon.
Nanatiling malalim sa pag-iisip si Leonhardt at hindi niya namalayang pinagmamasdan siya ni Kyle. Malinaw na nabigla pa rin siya sa mga nangyari, at may dahilan siya para mabigla. Ang dahilan kung bakit kinaya ni Kyle ang killing intent ni Leonhardt ay simple lang, maaaring pisikal siyang isang 13 anyos na batang noble na kailan may hindi pa lumaban, pero sa isip niya, isa na siyang veteranong nakaligtas sa di mabilang na virtual na digmaan sa loob ng 10 taon sa isang virtual reality game. Ang fantasy defense ay tanyag dahil sa makatutuhanang pagsasalarawan nito gamit ang virtual reality, at dahil sa tambak na karanasan niya, naging manhid na siya sa mga sitwasyong patayan o kamatayan. Lalo pat nakakita na siya ng mga nakapangangilabot na tagpo, habang nalulubog sa mga bangkay at naliligo sa dugo. Ang simpleng pananakot tulad ng killing intent ay napakadaling sirain para sa kanya matapos ang lahat ng pinagdaanan niya. Matapos makapangalap ng kaunting mana, sapat na ito upang malinis niya ang ilan pang channel ng mana. Tunay ngang tama ang naging desisyon niyang lumabas. Ipinabatid ni Leonhardt sa batang lord na hihiling siya ng parusa mula sa Marquis Order dahil sa ginawa niya. Kahit na sumusunod lang siya sa utos, mali pa rin na gumamit siya ng ganoong klaseng kasanayan sa taong dapat niyang protektahan at paglingkuran. Pagkatapos ay yumuko siya at humingi ng tawad kay Kyle sa di kinakailangang paggamit ng isang makapangyarihang kasanayan sa kanya. Muling tumingin si Kyle kay Leonhardt at sinabi sa kanya na iparating sa kanyang ama na ayaw niyang parusahan si Leonhardt. Nagulat ang matandang lord nang marinig na ang kanyang anak na si Kyle ay nagsabing ayaw nitong parusahan ang kanyang tauhan. Muli siyang nagtanong upang makasiguro kung si Kyle ba talaga ang nagpadala ng mensaheng iyon. Hindi kasi siya ang uri ng taong gagawa ng ganoong bagay para sa kahit sino. Binanggit din ni Leonhardt na nakayanan ni Kyle ang kanyang killing intent, na hindi dapat kayanin ng isang normal na 13 anyos. Sa katunayan, nagdududa rin si Leonhardt sa kanyang nakita. Para kay Kyle na labanan ang killing intent ng isang bihasang kabalyero tulad niya. Dapat ay bigla siyang nagkaroon ng napakalaking kasanayan. Nagtanong naman ang matandang lord kung ano pa ang ginawa ni Kyle pagkatapos sa hardin. Matapos siyang tumakbo-takbo roon, siya ay nagpahinga at nagmeditasyon. Pinanood siya ni Leonhardt na may pagtataka habang siya ay nagme-meditate sa hardin. Tinanong niya ang batang lord kung kailan ito natutong magmeditasyon. Noong bata pa si Kyle, sandaling tinuruan siya ng espada ng kanyang ama. Noong panahong iyon, natutunan din niyang magmeditasyon. Pero dahil wala siyang talento rito, agad rin siyang sumuko. Ngunit ngayon, gusto niyang subukan ulit. At para magawa ito, hiniling niya kay Leonhardt na panatilihing walang ibang lalapit sa lugar upang hindi siya maabala. Pagkatapos nito, nagmeditasyon siya roon ng buong 6 na oras. Napahinto sa pagkukwento ang matandang lord sa pagkabigla sa ideya na kaya ni Kyle na magmeditasyon ng ganoon katagal. 6 na oras siyang nagmeditasyon, hindi 6 na segundo. Maaaring talagang nagbago na ang batang iyon. Sapagkat minsan na ring sinubukang turuan si Kyle ng duke. Ang mga batayang kaalaman sa paghawak ng espada, noong siya ay bata pa, siya ay isang inapo ng pamilya Keltarian, kaya nararapat lang na kaya niyang tahakin ang landas ng pagiging isang swordsman. Umaasa rin sila na ang batang may puting buhok ay mamanahin ang mga banal na teknik ng kanilang angkan. Ngunit ang batang iyon ay walang nagawa. Lumuhad na lang siya pagkatapos ng kaunting pagsasanay at nagreklamo na parang mamumulikat ang kanyang mga binti. Ikinagalit iyon ng duke dahil hindi niya matanggap na ang isang mahina ay maaaring kabilang sa kanilang pamilya. Wala pang naging inapo sa kanilang pamilya na kasing hina ni Kyle. Wala siyang talento sa espada. Bukod pa roon, kulang siya sa tiyaga at pasensya, ni hindi niya kayang tiisin ang simpleng pagsasanay. Kaya't marinig na ang isang tulad niya ay nagmeditasyon ng 6 na oras ay hindi ka panipaniwala. Maaaring may tumama kaya sa ulo niya at biglang nagbago ang kanyang ugali. Napag-isipan na rin iyon ni Leonhardt at sinuri kung may kakaiba sa pagkain niya. Sa kabutihang palad, wala namang kakaiba. Ang biglang pagbabagong ito ay galing mismo kay Kyle. Lubos na nagbago ang kanyang personalidad kamakailan, at hindi lang ang pananaw niya sa pagtatrabaho ang nagbago, pati na rin ang paraan ng pagtitig niya kay Leonhardt ay ibang-iba na rin. Mukhang nagsimula na talaga siyang tumanda at magpakahinog, at iyon ang bagay na nakatawag ng interes ng duke. Nagpasya ang duke na huwag na lang palalimin pa ang usapan at inatasan si Leonhardt na ipagpatuloy ang pag-aalaga kay Kyle.
Sa kanyang silid, ipinagpapatuloy ni Kyle ang pagdaloy ng kanyang mana hanggang sa lumawak ang kanyang spiritual vision at magsimulang sumobra ang kanyang mana. Dahil dito, kayanan ng kanyang mga mata na masuri ng maayos ang kalagayan ng kanyang katawan. Sa puntong ito, dapat ay kayanan niyang buksan ang mana pathways hanggang sa kanyang puso sa isang subukan lang. Sinimulan niya ito sa kanyang braso, saka hinayla ang mana papunta sa balikat, pababa sa gulugod, at sa huli, sa kanyang puso. Tiniis niya ang sakit habang tila naninigas ang kanyang puso, ngunit makalipas ang ilang sandali, nabuksan niya ang mga landas ng mana at naging malaya ang daan papunta sa kanyang puso. Ngayon na nagawa na niya ito, dapat ay kayanan niyang gumamit ng mahika, at sabik na siyang magsimulang matuto nito ng seryoso. Sa mundong ito, upang makagamit ng mahika, kailangang bumuo ang isang salamangkero ng isang bilog, circle, malapit sa kanilang puso. Para makakamit ang mas mataas na antas ng mahika, kailangan nilang dagdagan ang bilang ng mga bilog na iyon. At habang mas marami ang bilog na nais nilang likhain, mas matagal ang kinakailangang pagsasanay. Kaya kung may isang taong gustong maging salamangkero, dapat ay magsimula silang mag-ensayo sa edad 5 hanggang 8. Pagdating ng edad 12, dapat ay nakabuo na sila ng kahit isang bilog upang maituring na may potensyal bilang salamangkero. Ngunit dahil si Kyle ay 13 na, medyo huli na para sa kanya na simulan ang pag-aaral ng mahika. Sa kabutihang palad, hindi siya isang normal na NPC na kailangang sumunod sa mga simpleng batas ng mundong ito. Dahil mayroon siyang talento sa mana adaptation, iba ang kaso niya. Ang kailangan lang niya ay makabuo ng isang bilog, at maaari na siyang magsimulang matuto ng mahika. Ngunit una, kailangan niyang malaman kung paano bumuo ng isang bilog sa unang pagkakataon. Marahil ay maaari niya itong gawin base sa paraan ng paggawa sa laro. Habang iniisip niya kung paano niya ito sisimulan, may kumatok sa kanyang pintuan. Si Leonhardt iyon, at dumating siya upang iparating ang balita na inalis na ng Duke ang mga restriction sa galaw ni Kyle. Ngayon, pinapayagan na siyang lumabas ng silid at maglakad sa hardin, sa kondisyon na sasamahan siya ni Leonhardt sa lahat ng oras. Hindi pa rin siya pwedeng lumabas ng estate, ngunit ang simpleng paglakad sa hardin ay isa ng malaking biyaya para sa isang taong araw-araw na nakakulong sa kanyang silid. Mukhang naging epektibo nga ang pakiusap ni Leonhardt sa kanyang ama. Ngunit tila tumaas rin ang pabor ni Leonhardt sa kanya, tumaas ito ng 30 puntos bigla. Noong tinanggihan ni Kyle ang killing intent, nasa -50 ang pabor nito sa kanya. Marahil ay naantig siya sa ginawa ni Kyle na magmeditasyon sa hardin, lalo na't buong gabi siyang nagmeditasyon at nawala ng malay kinabukasan. Mukhang isa si Leonhardt sa mga taong humahanga sa pawis at tiyaga. Sa ngayong wala na ang kanyang mga restriction, may isang lugar na matagal na niyang gustong puntahan, ang aklatan ng estate. Isang lugar na pa ng lahat ng kaalaman na kakailanganin niya upang makabuo ng kanyang unang magic circle. Pero hindi masaya ang hitsura ng tagapag-ingat ng aklatan nang makita siya. Sa katunayan, parang natatakot siya. Agad siyang lumapit kay Leonhardt sa isang desperadong pagtatangka na malaman kung ano ang nangyayari. Matagal nang ipinagbawal si Kyle na pumasok sa aklatan matapos niyang gugulin ang isang buong araw sa pagkapunit ng ilang totoong bihirang libro na napakamahal palitan. Dati-rati, binibiro niya na ang mga iyon ay piraso lang ng papel na walang silbi kapag namatay ka, kahit na pinaghirapan pa ng tagapag-ingat ng aklatan ang mga iyon habang naglalakbay sa buong imperyo. Matapos ang mga kaguluhan niya sa aklatan, ipinagbawal siyang makalapit doon, pero tila inalis na ang mga restriction. Nahihiya si Kyle sa mga kalokohang ginawa niya noon, pero ngayon ay gusto lang niyang magbasa, hindi gumawa ng gulo. Partikular niyang hinahanap ang mga librong may kinalaman sa mahika. Nalito ang tagapag-ingat ng aklatan dahil kilala ang pamilya ng Duke sa pagbibigay diin sa Estrima, kaya kakaunti lamang ang aklat na tungkol sa mahika. Sa ngayon, gusto lamang niyang makakuha ng librong nagtuturo kung paano bumuo ng magic circles. Dinalhan siya ng tagapag-ingat ng aklatan ng isang pambungad na aklat na masyadong komplikado para sa panlasa niya. May mga librong para sa 7 taong gulang, pero bawat isa ay parang tesis sa unibersidad. Kung ito raw ay isang laro, siguradong may status window na kusang lalabas para matutunan niya agad ang nilalaman ng libro. At tila tugma sa inaasahan, may lumitaw ngang status window sa harapan niya,
at inihayag na na-unlock na niya ang isang kakayahan na tinatawag na spiritual vision. Pinapahintulutan siyang isalin ang mababang antas ng aklat na hindi niya maintindihan, at gawing mas simpleng bersyon na madali niyang basahin. Bukod sa tampok na pagsasalin, magagamit din niya ang sharp perception skill para mas madali at mas mabilis na maunawaan ang mga aklat. Humingi pa siya ng mas maraming aklat mula kay Alice, ang tagapag-ingat ng aklatan, at sabik siyang matuto ng mas maraming kaalaman. Nagtataka si Leonhardt kung ayos lang ba na ganoon karami ang hiniram na aklat. Lubhang nag-aalala ang tagapag-ingat ng aklatan na baka masira ang ilan sa dami ng kinuha ni Kyle. Kahit ibenta pa niya ang bahay niya, hindi raw sapat para palitan ang mga iyon kung mawawala o masisira. Pero hindi niya kailangang labis na mag-alala, dahil plano ni Kyle na tapusin agad ang mga iyon, o kaya'y mawalan siya ng interes sa kalagitnaan. Karaniwan ay galit siya sa mga libro, pero ngayon ay sabik na sabik siyang basahin ang lahat ng mga ito ng sabay-sabay. Napansin ni Leonhardt na karamihan sa mga pinili niyang libro ay tungkol sa pamamahala ng mana at pagbubuo ng magic circles. Agad niyang naisip na ito'y may kinalaman sa sakit ni Kyle. Sinubukan niyang bigyan ng kaunting payo ang batang marangal tungkol sa kung gaano kahirap matutunan ng mahika, lalo na't hinaharangan ng Hermomo ang daloy ng mana at aura sa katawan ni Kyle. Ngunit alam na ni Kyle kung ano ang sasabihin nito kahit hindi pa ito nagsisimula. Nag-alok si Leonhardt na umatras kung hindi kanais-nais ang kanyang payo, pero kabaligtaran iyon ang iniisip ni Kyle. May punto naman kasi, kaya walang dahilan para magalit. Marahil lahat ng nasa bahay ay pare-pareho lang din ang sasabihin, na ang ginagawa niya ay isang aksaya ng oras. Pero siya ang itinuturing na, itim na tupa, ng pamilya, at may reputasyon na bilang pasaway na bunsong anak. Kaunting pagkakaiba sa kanya ay hindi na ikagugulat ng kahit sino. Bukod pa riyan, wala namang masamang maidudulot ang pagbabasa ng libro. Sa huli, sigurado si Kyle na nag-aalala lang si Leonhardt na baka mabaigo siya sa pag-aaral ng mahika at tuluyang masiraan ng loob. Pero kabaligtaran iyon, wala siyang balak na mamatay ng bata pa. Tumayo siya at lumapit sa matandang lalaki, saka inilapat ang nakasarang kamao sa dibdib nito bilang pagtitiyak. Balak niyang gawin ang lahat ng makakaya niya upang mabuhay ng mas matagal kaysa inaakala ng iba. Pagkatapos noon, umalis siya upang humanap ng mas komportableng lugar kung saan niya matatapos ang pagbabasa ng libro. Naiwan si Leonhardt na naguguluhan sa biglang pagbabago ng ugali ni Kyle. Ang Kyle Keltarian na kilala niya noon ay hindi ganito katatag ang loob. Isa sa mga pinakaunang alaala niya sa bata ay ang isang araw sa larangan ng pagsasanay, kung saan lumuhod si Kyle sa lupa habang umiiyak at tinatawag ang kanyang ama. Nang tanungin ni Leonhardt kung ano ang problema, sinabi nitong wala raw silbi ang isang batang tulad niya ayon sa sariling ama. Dati-rati, isa siyang iyaking bata, pero ngayon, tila siya'y unti-unting nagiging isang kahangahangang tao. Pinulot ng Blonding Knight ang isang libro at lumapit sa bata, at doon napansin ni Kyle na ang kanyang affection score ay tumaas mula -30 pabalik sa 0. Wala siyang ideya kung bakit bigla itong tumaas. Wala naman siyang ginawang espesyal para bigla itong umangat ng ganoon. Halos matakot na siya habang papalapit ang matanda, ngunit inilapag lang nito ang isang libro sa mesa bago umalis, at inalok na hintayin siya sa labas ng kanyang silid. Bago tuluyang umalis ang matanda, may bahid ng ngiti sa kanyang mukha. Naisip ni Kyle na baka natuwa lang ito sa kanya habang nagbabasa. Pero kung ganoon nga, bakit hindi tumaas ang affection level habang nasa library pa sila? Karaniwan kasi nitong gusto ay ang masigasig na pagsusumikap, kaya baka ang pagbabasa ng maraming libro ng sabay-sabay ay pumasok sa ganoong kategorya. Anuman ang dahilan, tinanggap na lang. Ni Kyle nakakaiba talaga ang taong iyon. Habang nasa labas si Leonhardt na may bahagyang ngiti sa labi, nagsimula ng magbasa si Kyle. Inactivate niya ulit ang kanyang sharp perception skill at sinimulan ng ID code ang lahat ng librong inarkila niya mula sa library. Gaya ng inaasahan, ang bilis ng pagbabasa gamit ang skill ay ilang ulit na mas mabilis kaysa karaniwan. Bukod pa rito, kaya rin niyang ID code ang maraming libro ng sabay, kaya para na rin siyang nagbabasa ng lahat ng sabay-sabay. Dagdag pa roon, ang mga mahihirap na bahagi ng nilalaman ay isinasalin sa mas simpleng anyo. Ang kaalaman mula sa mga libro ay iniimbak sa kanyang utak bilang data. Habang dumarami ang librong nababasa niya, dumarami rin ang kanyang kaalaman,
na siya namang nagpapabilis palalo sa proseso ng decoding, na lalong nagpapabilis sa kanyang pag-unawa. Sa loob lang ng ilang minuto, na-decode na niya ang lahat ng libro sa paligid. Matapos iyon, panahon na para subukan ang kanyang mahika. Ang una niyang gustong gawin ay ang pagbuo ng magic circle gamit ang nakadecode na kaalaman. Dahil sa natutunan mula sa mga libro, nauunawaan na niya ang batayang prinsipyo ng pagbuo ng circle at ang minimum na kondisyon para makabuo ng una niyang bilog. Una, kailangan niyang igiya ang mana sa isang ginintuang landas upang makabuo ng circle. Umupo siya at naghanda para simulan ito. Sa kaunting konsentrasyon, nagsimulang gumalaw ang mana ayon sa trajectory. Biglang nakaramdam siya ng mainit sa dibdib malapit sa kanyang puso, pero kailangan niyang tiisin iyon. Kapag nabigo siya, maaaring bumalik ang mana at makasira ng kanyang mga laman loob. Pinilit niyang tiisin ito at matapos ang mahabang proseso ng pagdurusa, matagumpay niyang nabuo ang kanyang unang magic circle. Dahil dito, hamina ang epekto ng kanyang block pathway trait. Nangangahulugan ito na naging mas aktibo ang kanyang mana, at isang hakbang na lamang siya palapit sa pagwawagi laban sa kanyang sakit. Ngayon, kaya na niyang mangolekta ng refined mana sa loob ng circle, at sa wakas, maaari na siyang gumamit ng mahika ng maayos. Gayunpaman, buong gabi siyang nagbasa at nagtangkang bumuo ng bilog, kaya sa oras na tumayo siya para magdiwang, agad siyang napahandusay sa pagod. Ang huli niyang naiisip bago siya tuluyang makatulog ay kung si Leonhart at Ursil ba ay pagagalitin siya sa pagtulog sa sahig. Kinabukasan, dumating si Ursula sa kanyang kwarto para dalhan siya ng agahan, at nadatnan niyang nakahandusay ito sa sahig. Agad siyang lumapit upang gisingin si Kyle. Naguluhan siya kung bakit ito nawalan ng malay, at kung bakit napakaraming libro sa silid. Samantala, ibinalik ni Leonhart ang mga libro sa library na mukhang sisabog na sa sobrang stress. Isang masarap na tray ng pagkain ang nakaabang sa kusina habang inaayos ni RCL ang huling bahagi ng putahe. Matapos ang matinding paghihirap, natapos rin sa wakas ang kanyang niluto. Namula siya habang naaalala ang mga papuri ni Lord Kyle tuwing masarap ang kanyang luto. Ang pag-iisip na makakakuha pa siya ng papuri mula rito ay nagpapangiti sa kanya, kaya kinuha niya ang plato para ihatid ito sa kanya. Sa kanyang paglabas ng kusina, hinarang siya ng mga maid na minsan na siyang inapi noon. Napansin nila ang pagkain sa tray at alam nilang para ito sa batang lord. Tiningnan nila siya ng may pangmamaliit at sinabihan siyang dapat magpahinga na lang siya sa halip na siya ang maghatid ng pagkain. Ngayon daw, gusto nilang sila na ang maghatid ng pagkain kay Lord Kyle, lalo na't napapansin nilang mas maganda ang ugali nito kamakailan. Bukod pa rito, hindi naman daw talaga tungkulin ni Ursil ang maglingkod kay Lord Kyle dati, kaya dapat daw ibalik na niya sa kanila ang posisyon at bumalik na lang sa dating ayos. Tumanggi si Ursil sa alok nila. Kung may reklamo sila sa trabaho niya o gusto nilang baguhin ito, pwede naman daw nilang sabihin mismo kay Lord Kyle. Pagkasabi nito, dumaan siya sa tabi nila habang tinatawag siya na tumigil, pero hindi niya pinansin ang mga ito at nabangga pa ang isang maid na may asul na buhok sa may pinto. Tiningnan lang siya ng maid na iyon nang may pagkabigla habang patuloy pa ring sumisigaw ang isa pa. Nagkatinginan sila sandali bago siya tuluyang lumabas ng kusina para ihatid ang pagkain kay Lord Kyle. Habang umaalis siya, binigyan siya ng masamang tingin ng maid na may blonding buhok, ngunit wala itong sinabi. Inihatid niya ang almusal kay Kyle, na agad na kumain ng masigla habang pinapanood siya ni Ursil na nakangiti. Sinubukan niyang iangkop ang recipe base sa itinuro nito sa kanya, at mukhang swak ito sa panlasa ng binata. Lalong gumagaling ang kanyang pagluluto araw-araw dahil sa kanya. Araw-araw siyang nagsasanay at natuto pa siya ng mga bagong recipe mula sa head chef. Talagang masipag at masigasig siya, at humanga si Kyle sa kanya dahil dito. Pero ibang bagay ang iniisip niya tungkol sa kanya. Tinanong niya si Ursil kung kamusta na ang pag-aaral nito ng spirit magic. Napatigil si Ursil nang marinig ito at hindi agad nakasagot, kaya't hiniling ni Kyle na kunin niya ang Introduction to Spirit Magic na binigay niya rito noon. Nabasa na ni Ursil ang kalahati ng libro, at base sa pagkakagusot ng mga pahina, halatang masigasig din niya itong pinag-aaralan. Galing siya sa pamilyang marangal kaya't may batayang edukasyon din siya, at hindi rin mabagal ang kanyang pagkatuto. Gayunpaman, hindi pa rin kontento si Kyle sa bilis ng kanyang pag-aaral.
Wala silang oras para magpatumpik-tampak. Kailangan niyang matuto pa at maging mas malakas. Sa loob ng 2 buwan, gaganapin ng pamilya Celterian ang seremonya ng tagapagmana. Sa araw na iyon, pamumunuan ni Adolf, ang ikalawang anak, ang isang kudeta kasama ang mga madidilim na espiritu, at babagsak ang pamilya Marquez. Lahat ng nasa villa noon ay madadami sa kaguluhan. Pati si Ursil, na masasangkot sa gitna ng lahat at mawawalan ng buhay. Para hindi yun mangyari, kailangan niyang maging mas malakas. Para mas makapag-focus siya sa pag-aaral, napagpasyahan ni Kyle na hindi muna niya ito papaglutuhin. Sa ngayon, isa sa ibang maid na lang ang maglilingkod sa kanya para hindi na ito mag-alala. Agad tumutol si Ursil sa alok niya. Mahigpit niyang hinawakan ang damit habang naiiyak. Nangakong mas magsisikap pa siya para mapag-aralan ang spirit magic at makapagluto pa rin para kay Kyle. Sa ganoong paraan, hindi niya mapapabayaan ang alinman sa dalawa. Habang umiiyak, nakiusap siyang huwag na niyang ipahintulot sa iba ang maglingkod kay Kyle, para siya pa rin ang makasama nito. Ang kanyang umiiyak na mukha ay tumama sa damdamin ni Kyle. Mukhang hindi niya iniisip ang sarili niyang nararamdaman. Ang kanyang pamilya ay biglang bumagsak, at mula sa pagiging anak ng isang baronet, naging alipin siya, at ngayon ay isang maid. Nawalan siya ng komunikasyon sa kanyang pamilya at hindi niya alam kung buhay pa ba ang mga ito. Dahil dito, makatuwiran lang na labis siyang hindi panatag sa kanyang buhay bilang maid. Lalo pat nagsisimula pa lang siyang mag-adjust. Sa ngayon, kaya lang siya nagkakaroon ng medyo maayos na buhay ay dahil sa tulong ni Kyle. At ngayon, bigla na lang niya itong babaguhin ng walang paliwanag. Makatuwiran lang na nalilito siya. Iniisip siguro niya na kung hindi niya magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin bilang maid, mapapalayas siya sa mansion. Yun ang iniisip niya, dahil hindi pa naipapaliwanag ng maayos ni Kyle ang lahat ng nangyayari. Ngayon na pinag-isipan na niya ang nararamdaman ni Ursil, nagpa siya si Kyle na ipaliwanag ng buo ang sitwasyon sa kanya. Una, pinaalala niya ang sinabi niya noong una silang magkita at dinala niya ito sa mansion. Sinabi niya noon na pagmamayari na niya ito, at hindi siya kailanman iniiwan ang mga taong sa kanya. Ibig sabihin, palagi niya silang paprotektahan. Nagulat ang batang maid sa mga sinabi niya, pero nagpatuloy si Kyle. Ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit gusto niyang matuto si Ursil ng spirit magic. Magaling na maid si Ursil, napakahusay magluto, masipag, at sobrang maayos sa trabaho. Kung magpapatuloy siya sa pagsusumikap, siguradong mapopromote siya bilang head maid. Pero marami pang ibang maid sa loob ng mansion bukod sa kanya. Ibig sabihin, maraming pwedeng pumalit sa kanya kahit kailan. Nagbago ang ekspresyon ni Ursil, napalitan ito ng takot, at muli siyang nakiusap. Pero pinigilan siya ni Kyle sa pamamagitan ng pagpatong ng kamay sa kanyang balikat. Tinanong niya, ano kaya ang mangyayari kung maging isang spirit mage si Ursil? Ang mga spirit mage ay bihira at iginagalang na mga mahikiro. Ibig sabihin, kapag naging isa siya sa kanila, tiyak na magiging dakila siya balang araw. Lahat ay haangga sa kanya, at siya ang magiging pinakadakilang spirit mage sa kasaysayan. Nagsimulang mangarap si Ursil habang naiisip ang mga pakikipagsapalaran na maaari nilang maranasan. Kasama si Lord Kyle sa kanyang tabi bilang isang spirit mage. Sa panahong iyon, wala nang makakapalit sa kanya, at mananatili siya sa tabi ni Kyle hanggat maaari. Gayunpaman, halatang may duda pa rin siya kung kakayanin ba talaga niya ito. Ngunit tiniyak ni Kyle na madali niyang makakamit ang pagiging pinakadakilang spirit mage. Sa tiwala ni Kyle sa kanya, nakuha niya ang lakas ng loob. Kinuha niya ang libro mula sa kamay nito at pumayag na maging spirit mage, gaya ng nais niya. Kasabay nito, tumaas ng 10 points ang affection niya para kay Kyle, at nangako siyang magtitiwala na sa mga desisyon nito para sa kanya. Pagkatapos noon, opisyal na hinirang ni Kyle si Ursil bilang kanyang personal maid, at binigyan siya ng magarang laso. Simula noon, si Ursil na ang humawak sa mga personal na gawain ni Kyle. Inilipat din siya mula sa kwartong inuokupan ng ibang maid patungo sa sarili niyang silid. Sa ganoong paraan, mas makakapag-aral siya ng mabuti at hindi na kailangang makipagsabayan sa ibang maid. Pero mukhang mas excited siya sa katotohanang ang bagong kwarto niya ay malapit sa kwarto ni Kyle. Kaysa sa ideya ng dagdag na seguridad.
Gayunpaman, umaasa si Kyle na dahil dito, mas magtatagumpay sila at lalakas ng magkasama. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang naka-adjust si Ursil sa bagong silid niya na pawn ng mga libro. Habang tinitingnan niya ang kanyang malawak na bookshelf isang araw, napansin niya sina Kyle at Leonhardt na naglalakad sa courtyard. Napansin ni Kyle na pinapanood siya ni Ursil mula sa bintana at kinawayan siya habang nakangiti. Napatawa si Ursil at sumandal sa bintana habang pinapanood itong dumaan, at umakyat ang kanyang affection kay Kyle sa 65. Samantala, ang balita tungkol sa pagbabago sa ugali ni Kyle ay umabot sa isang di inaasahang tao. Mukhang marami na ang nakapansin sa pagbabago ni Kyle kamakailan. Napansin nilang mas madalas na siyang mag-ehersisyo at palakasin ang kanyang katawan. Bukod pa roon, bihira na rin siyang sumigaw o magalit sa iba, at kamakailan ay inilalaan niya ang karamihan ng oras niya sa pag-aaral ng mahika. Parang sa hindi inaasahang paraan, malaki ang ipinagbago ng kanyang personalidad, tila ba sa wakas ay tunay na siyang lumaki at naging isang ganap na lalaki. At sa pagkakataong ito, tila oras na para kay Adolf Keltarian na bisitahin ang dati itinuturing niyang hanggal na nakababatang kapatid. Kumaway pabalik si Ursil kay Kyle habang ito'y dumadaan. Humarap si Kyle kay Leonhardt at sinabing maghanda ng isang malawak at liblib na lugar, malayo sa paningin ng ibang tao. May gusto siyang subukang eksperimento. Iniisip niyang gawin ito sa pinakalayong bahagi ng estate. Sa lugar na siguradong walang makakakita sa kanila. Ang lugar ay napapaligiran ng makapal na kagubatan ng mga puno, kaya mahirap makita ang anumang nangyayari mula sa labas. Dahil dito, perpektong lugar ito para sa karanasang naisubukan ng batang maharlika. Inutusan niya si Leonhardt na huwag hayaang may makalapit sa kanila. Pagkatapos, tumayo siya sa gitna ng parang at inihanda ang sarili upang magpakawala ng isang spell. Pinapanood siya ni Leonhardt mula sa malayo, may bahagyang pagdududa sa kanyang isipan. Hindi pa kailanman nagamit ni Lord Kyle ang mahika o nakapagsanay ng espada dahil sa kanyang Hermamum disease. Ang pagbabasa lamang ng ilang libro tungkol sa mahika sa loob ng ilang araw ay hindi sapat upang baguhin ang katotohanan iyon. Gayunpaman, ang Kyle na kaharap niya ngayon ay tila may paraan upang makawala sa mga limitasyong iyon. Sa kung anong paraan, naghanda ang puting buhok na maharlika ng bowl ang mahika sa kanyang palad. At pagkatapos ay pinakawalan ito bilang isang magic missile patungo sa isang puno. Sumabog ang spell sa nakakasilaw na liwanag at agad na winasak ang puno sa pagtama. Nagulat kapwa si Leonhardt at si Kyle sa lakas ng spell na iyon. Dahan-daang bumagsak ang puno habang pinapanood nila ito, parehong mangha sa lakas ng enerhiya na kanyang pinakawalan. Agad na humarap si Kyle kay Leonhardt at tinanong kung sa palagay niya ay narinig sa mansyon ang tunog. Sa kabutihang palad, nagawa ng kabalyero na pigilan ang pagsabog gamit ang kanyang aura. Ibig sabihin, hindi rin nila maririnig ang pagbagsak ng puno. Ang mabilis na kilos ni Leonhardt ay nakaligtas sa kanila mula sa mga posibleng nakakainis na tanong. Bagamat maganda ang kinalabasan nito para sa kanila, may mas mahalagang tanong na kailangang sagutin. Kailan at paano nagawang bumuo ni Lord Kyle ng isang magic circle? Sumagot si Kyle na kamakailan lamang niya ito nabuo matapos sundin ang mga tagubilin mula sa isang aklat sa aklatan. Sa kung anong paraan, gamit ang mga teknik na iyon, nagawa niyang ma-access ang kanyang nakaharang na mana. Dahil matagumpay siyang nakapagpalabas ng mahika at bumuo ng isang magic circle. Ibig sabihin ay nalampasan na niya ang kanyang Hermamum disease. Bilang patunay, nagpakita siya ng isang magic orb sa kanyang kamay at ipinagmalaki ito kay Leonhardt. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip ni Leonhardt ang mga pangako ng batang lord. Nagagawin niya ang lahat upang pagalingin ang kanyang sakit at wala siyang balak na mamatay ng maaga. Sa kung anong paraan, nagawa niya nga ito. Ramdam ni Leonhardt noon pa na may kakaiba sa puting buhok na binatang ito. Pero hindi niya inakalang ito pala iyon. Taos-pusong binati ni Leonhardt si Kyle sa kanyang nagawa, at nadagdagan ng 10 ang kanyang affinity. Dahil nagsimula na rin siyang humanga sa bata. Inaakala na ito'y normal lamang para sa isang taong may tiyaga. Madali siyang namamangha sa mga taong nakakamit ang tagumpay dahil sa sipag at pagsisikap. Gayunpaman, may mga tanong pa ring kailangan sagutin. Tulad ng katotohanang unang bilog pa lamang ang kanyang nabuo.
Pero ang lakas ng ipinakita niyang spell ay mas mataas pa sa inaasahan para sa unang bilog. Ang kapangyarihan ng isang first circle spell ay karaniwang kasing lakas lamang ng suntok ng isang adultong lalaki. Pero ang pagsabog na pinakawalan niya ay may lakas ng isang fourth circle spell na masyadong advanced para sa kahit sinong baguhan. Sa kabila nito, isa pa rin siyang first level mage. Kaya't mas lalong kamangha-mangha na nakapagpalabas siya ng ganitong kalakas na mahika. Pwede kayang si Lord Kyle ay isa talagang uri ng prodigy. Kahit saan mo tingnan, masyadong kapansin-pansin ang kapangyarihang ito. Dahil sa kanyang kakayahang mind's eye, nagawa niyang basahin ang lahat ng first circle magic book sa aklatan. Kung wala ang kasanayang ito, aabutin ng ilang buwan bago siya makabuo ng magic circle. Ipinapakita rin ng skill na iba ang paraan ng paggamit ng mahika kumpara sa naaalala niya mula sa laro. Ayon sa mga libro ng mahika, kailangan niyang gumuhit ng komplikadong magic circle upang makapagpalabas ng mahika. Pagkatapos ay kailangang daanan ang napakaraming mahihirap na ekwasyon at kalkulasyon. At saka pa lang niya maa-activate ang circle sa pamamagitan ng pag-ikot ng mana. Mas mahaba at mas luma ang prosesong ito kumpara sa kung paano niya ito naaalala mula sa laro. Sa laro, ang kailangan lang niyang gawin ay gumuhit ng simpleng simbolo ng mahika gamit ang mana, at kusa na itong uma-activate. Mas madali itong gamitin at mas malakas kumpara sa komplikadong mga paraan na kailangang pag-aralan. Bukod pa rito, kabisado na rin niya ang lahat ng magic symbols sa laro dahil sa matagal na panahon ng paglalaro niya. Dahil masyadong komplikado ang mga tunay na pamamaraan, napagpasyahan niyang gumamit ng mas simple at mas praktikal na paraan. Katulad ng ginagawa niya sa laro, ngunit ang naging resulta ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan niya. Kung may makakaalam kung gaano siya kalakas gamit ang mga teknik na ito, magiging malaking problema iyon. Hindi pa panahon upang isiwalat ang tunay niyang lakas, at mas mabuting panatilihin muna itong lihim. Hiniling niya kay Leonhardt na huwag ikwento sa kahit kanino ang nakita niya, kahit pa sa pinuno ng pamilya. Naguluhan si Leonhardt kung bakit nais niya itong itago, kaya sinubukan siyang kumbansihin ni Kyle gamit ang cute na mukha. Ngunit imbes na tumaas ang affinity ng kabalyero, bumaba pa ito. Kaya napilitan siyang sabihin ang tunay na dahilan kung bakit nais niyang itago ang lakas niya. Dahil sa darating na succession ceremony sa loob ng 2 buwan. Isa itong mahalagang tradisyon ng pamilyang Marquis Altarian upang piliin ang susunod na tagapagmana. Hindi batay sa edad ang pagpili ng tagapagmana, kundi sa isang kompetisyon. Sinusuri ang lahat ng katangian ng sabay-sabay, kabilang ang personalidad, karunungan, suporta ng publiko, at iba pa. Lahat ng ito ang nagsisilbing batayan kung sino ang pinaka-promising na tagapagmana na makakapagtaguyod ng pamilya tungo sa kasaganaan. Dahil sa maganda niyang personalidad, ang pangunahing sumusuporta kay Kyle ay ang matatagal ng lingkod ng pamilya. Sa kasalukuyan, may 2 pangunahing kandidato na naglalaban para sa posisyong ito. Ang panganay na anak na si Abel Celtarian, at ang pangalawang anak na si Adolf Elterian. Ang 2 karakter na ito ay napakahalaga sa kwento. Si Abel Celterian ay anak ng lehitimong asawa ng Marquis ng Celterian. At siya rin ang pinakamalamang na maging tagapagmana. Mayroon siyang banayad na ugali at mahusay na kasanayan sa espada. Bukod pa roon, hinubog siya upang maging tagapagmana mula pagkabata. At lumaki siya na may mataas na inaasahan bilang isang huwarang elite. Samantala, si Adolf Celterian, ang ikalawang anak, ay anak din ng lehitimong asawa. Ngunit natabunan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Abel. Kaya hindi siya gaanong pinansin sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, naging mas mahinahon ang personalidad ni Adolf. At bigla ring gumaling ang kanyang kasanayan sa espada. Kaya nagsimula siyang mamukod tangi sa karamihan. Dahil dito, ang kanyang mga taga-suporta ay pawang mga kabataang masisigasig na kabalyero. Halos para siyang leader ng isang gang. At ang 2 matitinding personalidad na ito ay nagbanggaan sa isang pasilyo ng mansion. Pagkakita pa lang nila sa isa't isa, agad na binigyan ni Adolf ng malamig at matalim na tingin ang kanyang nakatatandang kapatid. Samantala, si Abel ay tila hindi apektado. Magalang niyang binati ang nakababatang kapatid, lalo pat matagal na rin mula nang huli silang magkita.
Sa katunayan, sobrang lalim ng iniisip niya na hindi niya raw namalayang papalapit na si Adolf. O yan ang sinasabi niya. Pero para sa isang tao na nakapagpakita na ng aura sa edad na 5 pa lamang, imposibleng hindi niya maramdaman ang presensya ng iba. Isang kwento na lang iyon mula sa nakaraan. At kahit pa sabihing aksidente lamang iyon ayon kay Abel, mas maganda pa rin iyon kaysa sa kapatid niyang si Adolf, na hindi nakapaglabas ng aura hanggang umabot siya ng 15. Nagbiro ang matatandang lalaking kasama ni Abel na baka mabagal lang talaga ang bunsong kapatid, o wala talagang talento. At syempre, may ilang tao talagang mabagal ang simula. Ngunit sapat na ang ganitong mga biro upang painitan ang ulo ng mga tauhan ni Adolf. Gayunpaman, inutusan niya silang huminto. Nasa loob sila ng pangunahing bahay ng pamilya. At anumang kapusukan ay maaaring makasama sa kanya. Mukhang mahusay niyang nadisiplina ang kanyang mga tagasunod. At si Abel, sa medyo mayabang na paraan, ay nagbitiw ng mungkahi na maaaring si Adolf ay tunay ng karapat-dapat maging isa sa mga kandidato at maging tagapagmana ng kanilang sambahayan. Natawa lang si Adolf sa mayabang na ugali ng kanyang nakatatandang kapatid. Para sa kanya, wala nang dahilan si Abel para tumawa pa sa mga susunod na araw. Pagkatapos noon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magpatuloy sa paglalakad sa pasilyo, at umalis na sila. Habang papalayo sila, pinapanood naman sila ni Abel na may kahinahinalang tingin. Kalaunan, tinawag ni Kyle si Leonhardt at Ursel para sa isang pulong sa kanyang silid. Tungkol ito sa darating na succession ceremony na gaganapin sa loob ng 2 buwan. Ang seremonyang ito ay walang pakialam kung ikaw man ay lihayti mo o hindi. Ang mahalaga lang ay ang lakas. At ibig sabihin nito ay lahat ng direktang anak ng pinuno ng sambahayan ay may karapatang makilahok sa pagpili ng tagapagmana. Sa papel, oo, ngunit sa realidad, may mga exception sa patakarang iyon. At kabilang si Kyle sa mga hindi kasali. Dahil sa kanyang karamdaman, automatiko siyang hindi isinama sa kompetisyon. Ang pangatlong anak na si Duque ay hindi rin kasali. Hindi lang dahil sa masyado pa siyang bata, kundi dahil wala siyang maipagmamalaking kasanayan sa espada o mahika kumpara sa kanyang mga kapatid. Kaya naman, ang 2 pinakatanggap bilang posibleng tagapagmana ay ang 2 pinakamatatandang magkakapatid. Wala sa kanila ang gugustuhing magkaroon ng biglaang, surpresa, sa yugtong ito ng laban. Lalo na't papalapit na ang araw ng seremonya. Isipin mo na lang kung biglang kumalat ang balita, na si Kyle ay biglang nakakuha ng malakas na kapangyarihan. Dati-rati, itinuturing siyang hanggal na hindi man lang karapat-dapat pansinin. Ngayon, bigla siyang tila magiging dark horse na maaaring sumingit sa laban. 2 lang ang posibleng magiging reaksyon ng mga kapatid niya sa ganitong balita. Susubukan nilang kumbansihin siyang pumanig sa kanila, o susubukan nilang patayin siya. Mukhang matindi ang ganitong pag-iisip sa una, pero punong-puno ng pagdanak ng dugo ang kasaysayan pagdating sa posisyon ng tagapagmana. Kaya hindi na ito ganoong kaloko-loko. Ayon sa setting ng laro, si Abel ay likas na mabuting tao. Kaya maliit ang tsansang siya ang pipili ng marahas na paraan. Pero si Adolf, sa kabilang banda, ay halos siguradong susubukang pugutan ng ulo ang bunsong kapatid. Nakatakda na talaga siyang patayin ang buong pamilya mula pa sa simula. Kaya imposibleng hindi niya atakihin si Kyle. Kapag nalaman niyang may natutunan itong makapangyarihang mahika. Dahil dito, wala nang ibang opsyon si Kyle kundi ang pagtagumpayan ng kanyang Hermamom disease at palakasin ang sarili. Maaaring maganda ang hinaharap na naghihintay sa kanya, pero bilang pinakabatang First Circle Mage, maayos na rin kung iaalay siya bilang kaalyado, o hindi na rin gaanong problema kahit hindi siya pansinin. Ngayong mas malinaw na ang sitwasyon kay Leonhardt, nagpasya siyang magtiwala sa pasya ni Kyle at panatilihin muna ang lihim ng kanyang kapangyarihan. Pero kapag natapos na ang succession ceremony, iuulat niya ito sa pinuno ng pamilya. Ang pagiging lihim ni Kyle ay tila nagpapababa sa affinity nila ng kabalyero. Ngunit wala siyang magagawa sa ngayon. Tapat pa rin si Leonhardt sa ama ni Kyle sa kasalukuyan. Kaya hindi niya inaasahang agad siyang papanigan. Hindi ito imposible. At mas maganda na ito kaysa sa dati nilang kalagayan. Gayunpaman, sigurado na si Kyle, na kaya niyang mapasunod ang mas matandang lalaki, sa ayaw at sa gusto nito.
Napakalakas ng kanyang hindi matigil-tigil na hangarin na ramdam ito ni Leonhardt. Humarap ulit si Leonhardt kay Kyle at tinanong kung seryoso ba talaga siya sa pagiging isang mage. Ang Marquessate ng Keltarian ay kilala sa kanilang kasanayan sa espada, ngunit magiging kapaki-pakinabang din kung siya ay magiging isang Magic Hero. Ang pag-iisip na si Kyle ay makakatulong sa pamilya sa hinaharap ay nagpalabas ng ngiti mula sa kabalyero. At tumaas ng malaki ang kanyang affinity. Nagulat si Kyle na bigla itong tumaas, at wala siyang ideya kung bakit. Baka dahil sabay-sabay silang kumain sa kanyang silid. Kaya naman pinuri ng kabalyero si Ursel sa kanyang luto pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Sa pag-asang mas mapapataas pa ang affinity nila, iminungkahi ni Kyle na mula ngayon ay sabay-sabay silang kumain sa kanyang silid. Hindi ganoon kasabik si Leonhardt sa ideya, at iminumungkahi niyang sa quarters ng kabalyero na lang sila kumain. Ngunit si Ursel ay palihim na natuwa sa biglaang mungkahi. Kinagabihan, nakaupo si Kyle sa sahig ng kanyang silid, habang pinag-aaralan ang mga simbolong pangmahika na alam niya mula sa laro noon. Ang mga simbolong ito, ang nagpapahintulot sa kanya na paganahin ang mahika ng mabilis, kasabay ng matinding lakas, ngunit sa mundong ito, hindi niya makontrol kung gaano kalakas ang kanyang mga spell. Mahirap na nga itong gamitin. Kaya kailangan pa niyang matutunang kontrolin ito, bago niya ito magamit sa harap ng ibang tao. Pero sa ngayon, nagpasya siyang huwag munang intindihin iyon. At subukang isil muna ang mga simbolo. Darating din ang panahon para maipakita niya ang kanyang mahika. Pero para maiwasan ang atensyon, kailangan niyang gumamit muna ng mga simpleng mahika. Mabagal at mahirap matutunan ang magic activation sa mundong ito, pero nagbibigay ito ng mas eksaktong kontrol. Doon siya nakaisip ng ideya, dahil ang magic activation method ay nagpapahintulot ng kontrol sa output ng kanyang mahika, at ang symbol activation method ay nagbibigay ng mas malalakas na spell sa mas maikling panahon. Baka pwede niyang pagsamahin ang dalawa, at makuha ang benepisyo ng pareho. Sinubukan niya itong pagsamahin. At agad siyang binigyan ng babala ng sistema, na may mataas na panganib ng pagsabog ng mahika sa kanyang gagawin. Bigla siyang napaatras sa gulat, nang lumitaw ang notification window, pero tila posible naman pala talaga ang kombinasyon. Tinanong siya ng system, kung sigurado ba siyang itutuloy niya ito kahit may panganib. Gayunpaman, ang mataas na panganib ay karaniwang may katumbas na mataas na gantimpala. At hindi siya uusad kung hindi siya magtataya. Dahil doon, sinimulan niya ang proseso ng pagsasanib ng dalawang activation methods, habang patuloy na nagbababala ang status window ng panganib ng pagsabog ng mahika. Pagkatapos, muli siyang tinanong, kung nais ba talaga niyang ituloy ito, at masigla siyang pumayag. Sinimulan ng system ang pag-aanalisa sa kanyang katawan at karanasan, upang malaman kung kaya ba niyang pag-isahin ang dalawang paraan ng activation. Pagkatapos ng pagsusuri, nagsanib ang dalawang spell, at nakalikha siya ng bagong uri ng mahika, sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang teknik. Matapos nito, sinubukan pa niyang paglaruan ng spell, para makita kung gaano ito kaepektibo, hanggang sa biglang nagkuryente sa buong silid, at napagtanto niyang may mali pero huli na. Lumabas si Ursula na may dalang mga tuwalya, nang bigla niyang marinig ang isang malakas na pagsabog, mula sa silid ni Kyle. Kaya't dali-dali siyang pumunta roon. Pagpasok niya, naabutan niyang si Kyle ay nakaupo sa sahig, napapalibutan ng lupa at bato, habang may malaking butas sa pader. Hindi naging ayon sa plano ang pag-eensayo niya ng mahika, at napasabog niya ang kanyang kwarto. Marahil ay dapat sa labas siya nagsanay, lalo na't nakita na niya ang babala. Sa susunod, maghahanda na siya ng mas maayos na kondisyon para sa mga eksperimento niya. Habang nag-uusap sila, dumating si Leonhardt sa silid para tingnan ang nangyari, at agad din siyang nagpanik nang makita ang butas sa pader. Nakiusap siyang tulungan muna siyang linisin ang silid. Ngunit bukod doon, nasira rin ang mga libro sa pagsabog. Makalipas ang kaunting oras, makikita si Ursula sa kusina, nagluluto ng masarap na pagkain para kay Kyle. Ngunit base sa itsura niya, hindi maayos ang takbo ng pagluluto. Hindi niya matukoy kung anong kulang. Mabansot ang amoy ng niluluto niya, at ayaw na niyang marinig na muli ang reklamo ni Kyle tungkol sa walang lasa niyang pagkain. Habang malalim ang kanyang iniisip,
Pumasok ang isa pang kasambahay sa kusina. Si Daisy iyon. At hindi niya napigilan ang pang-aasar kay Ersie. Dahil sa sobrang seryoso nito tuwing nagluluto para kay Kyle araw-araw. Ngunit hindi natinag si Ursula. Nakatungo lamang siya at sinabing trabaho niya iyon. Kaya't syempre nais niyang gawin ito ng buong puso. Medyo nagulat si Daisy sa pagiging tutok ni Ursula. Kaya't nagpa siya siyang tumulong. Iminungkahi niyang lagyan ng kaunting nutmeg ang nilagang luto niya at sinabing, magpapulasa ito at gagawing mas malinamnam. Sabi niya, sinabi pa niya kay Ursula na subukan lang ito. At tingnan kung mawawala ang pag-aalinlangan niya. Medyo nag-atubili si Ursula, pero sa huli, nagbodbod din siya ng kaunting nutmeg sa nilaga. Tinikman ito saglit, at nagulat sa kung gaano ito sumarap. Sa mukha niyang puno ng kuryosidad. Tinanong niya ang nakatatanda sa kanya kung magaling itong magluto. Bakit hindi siya turuan? Ngumiti si Daisy, bagamat may kaunting kapulyahan sa ngiti. At agad pumayag. Sinabi niyang masaya siyang tumulong kung kaya niya. Pero ang unang-unang mungkahi ni Daisy, ay dalhin na muna nila ang pagkain kay Kyle. Pagkatapos nilang ayusin ang mga pagkain sa trolley, itinulak nila ito papunta sa silid ni Kyle. Habang naglalakad, tinanong ni Daisy kung kamusta si Lord Kyle nitong mga nakaraang araw. Binanggit niyang narinig niyang naging mas kalmado ito. Inamin niyang nag-alala siya, nang si Ursula ang naging personal na maid ni Kyle, na baka gawan ito ng problema o abusuhin. Panyanatag siya ni Ersie, na mabuti ang pakikitungo ni Lord Kyle sa kanya. Binanggit pa niyang narinig niya na naging responsable na ito nitong huli. Maagang gumigising para mag-ehersisyo at madalas mag-aral. Napansin ni Ersie na parang sobrang dami ng tanong ni Daisy. Pero kinumpirma rin niya sa huli, na talagang masipag mag-aral si Kyle. Nag-transition ang eksena kay Kyle, kung saan ikinwento ni Ursula sa kanya, na mukhang interesado si Daisy sa kanya, at tinanong pa kung sino-sino ang mga nakikita ni Kyle nitong mga nakaraang araw. Tinanong siya ni Kyle kung ano eksakto ang sinabi niya. Sumagot si Ursula na kaunti lang ang sinabi niya. Dahil ayaw niyang magbunyag ng kahit ano tungkol kay Kyle. Tinanong niya kung tama ba ang ginawa niya. At nag-thumbs up si Kyle. Bilang pagsang-ayon na tama ang naging desisyon niya. Na huwag magsabi ng kahit ano. Sinabi rin niya na sa mga susunod na pagkakataon, pwede na siyang magbigay ng mas balanse at maingat na sagot. Mahihirapan na silang itago, na nalampasan na niya ang sakit na Hermimum. At nagsimula ng mag-aral ng mahika. Habang paalis si Ersie, napaisip si Kyle na nagsimula nang ang kumilos. Ang kanyang ikalawang nakatatandang kapatid. Pagsapit ng gabi sa mansyon, umalangaw-ngaw ang malakas na boses ng Marks. Napuno ng pagkabigla, ang pinuno ng pamilya Selterian, ay hindi makapaniwalang nalampasan ni Kyle ang kanyang sakit. Kinumpirma muli ito ng kabalyero, na totoo nga, ang bunsong anak ay nag-aaral na ng mahika sa kanyang sarili. At tila naabot na ang first circle. Bagamat ang lakas ni Kyle ay lagpas pa roon. Nagpa siya si Leonhardt na itago na lamang muna ang impormasyong ito. Dahil baka hindi kayanin ng pinuno ng pamilya. Ang ganitong balita, nagdududa pa rin ang Marks. Nahihirapan pa ring paniwalaan ang narinig. Naalala ng ama kung gaano kasama ang kondisyon ni Kyle. Noong huli niya itong nakita. Nagwawala ito ng walang dahilan. Noong panahong iyon, napilitan siyang patigilan si Kyle sa pamamagitan ng isang malakas na suntok. Para matahimik ito kahit sandali, tinanong niya kung ilang taon na si Kyle ngayon. Ipinabatid ng kabalyero na, kakaselebre lang ni Kyle ng kanyang ika-13 na kaarawan. Doon ibinunyag ng ama ang isang mahalagang detalye, na para malampasan ang Hermimum, kailangan ng pambihirang talento sa mahika o espada. Mga talento na karaniwang lumilitaw sa edad na 5 o 6. Naisip niyang, mayroon bang kaso na may naka-overcome ng Hermimum? Sa edad na kasing huli ng 13, inamin ng kabalyero na wala siyang alam na ganoong kaso. Pero personal niyang nasaksihan, na nalampasan ni Kyle ang Hermimum, at nagamit ang First Circle Magic. Sa narinig, napaisip ang ama kung isa ba itong himala. Tinanong niya si Leonhardt, kung dapat ba niyang personal na makilala ang anak. Pinaalala ni Leonhardt na nasa kanya ang desisyon. Pero malungkot na sinabi ng pinuno ng pamilya, na hindi siya sigurado kung dapat pa niyang harapin si Kyle. Baka kasi may kinikimkim pa itong galit laban sa kanya. Pero doon ibinunyag ng kabalyero ang kabaligtaran sa Marks. Ipinaliwanag niya na gusto talagang makausap ni Kyle ang kanyang ama.
At kung may nais sabihin ng Marks, nag-alok ang kabalyero na siya na ang magdadala ng mensahe. Sa narinig, napagdesisyonan ng ama na makipagkita kay Kyle ng personal. Nag-flashback ang eksena sa isang sandali kanina. Noong bago pa makipagkita sa pinuno ng pamilya, tinanong muna ng kabalyero si Kyle kung mayroon siyang mensahe para sa kanyang ama. Doon din naganap ang tagpong. Matapang na lumabas ang ating bida sa hangganan ng mansyon at naglakad papasok ng courtyard. Pinaalalahanan siya ng kabalyero na siya'y nasa ilalim pa rin ng house arrest at hindi maaaring umalis sa annex. Nang walang pahintulot ng Marks, si Kyle, na may matatag at tiwalang mukha, ay tumugon. Na iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto niyang makaharap ang kanyang ama. Nabigla ang kabalyero sa lakas ng loob ng binata, at hindi agad makapagsalita. Nakiusap si Kyle sa kabalyero, habang nagpapakita ng isang napaka-cute na tingin na mahirap tanggihan. Sa huli, wala nang nagawa ang kabalyero, kundi sumang-ayon sa plano ng batang Ginoo. Sa kasalukuyan, nang marinig ng ama na hindi siya kinamumuhian ng kanyang anak, siya'y natigilan at hindi makapagsalita. Naglinis ng lalamunan ng kabalyero ng may dramatikong kilos. At muling sinabi na nais ni Kyle na makipagkita sa kanya. Hanggang dito na muna mga kazens ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Kyle. Sana po ay nagustuhan ninyo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, mag-like and share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta.